King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1585. Reunion. Sa labas ng mundo, ang mga manonood ay natulala. Wala sa kanila ang nag-isip na ang paunang antas ng Star Origin Realm na si Zhao Feng ay aabot sa puntong ito. Talagang tinalo ni Zhao Feng si Hua Tianfeng. Anong nakakamangha dyan? Buo siyang umasa sa mga automaton, array, at mga espesyal na tool. Swerte lang siya. Kung nakuha niya ang ika-10 prinsipe o Young Master, ang mga panlilinlang na ito ay magiging walang silbi. Ang pamamaraang ginamit ni Zhao Feng upang makarating dito ay hindi naging paborito ng kanyang tagahanga. Nagkagulo ang mga taong naalis na, ngunit sa totoo lang, sobrang inggit sila. Maaabot din sana nila ang yugtong ito kung mayroon silang parehong mga trick na magagamit sa kanila. Tanging si Wu Qingfeng, Blood Spirit, at ang dalawa pang katulong ang patuloy na walang pakialam na ngumiti. Alam nila na sa sandaling magpasya si Zhao Feng na gusto niyang sumali sa patimpalak na ito, tiyak na ang kanyang tagumpay. Sa dimensyon ng pagsubok, pagkatapos talunin si Hua Tianfeng, tumingin si Zhao Feng sa kabilang panig. Ang ika-10 prinsipe ay natalo na ang kanyang kalaban, at ang kanyang plataporma ay naugnay kay Young Master Wei. Ang dalawa ay kasalukuyang nakikibahagi sa isang nakakagulat na labanan. Ang ika-10 prinsipe at Young Master na si Wei ay masasabing ang pinakamatalino sa lahat ng mga henyong naruroon. Sa kasamaang palad, hindi nag-away ang dalawa sa mapagpasyang laban. Boom! Bang! Crash! Ang mga gintong dragon at asol na liwanag ay nagsalubong at nilipol ang isa't isa sa plataporma. Ang ika-10 prinsipe at Young Master Wei ay parehong nasa gitnang antas ng Divine Transformation, ngunit ang kapangyarihang ipinakita nila ay lumalapit sa rurok ng Divine Transformation. Ang ika-10 prinsipe ay mula sa maharlikang sambahayan, kaya't marami siyang mapagkukunan sa kanyang pagtatapon at naghanda ng maraming pakulo. Siya ay nasa gilid ng dalawang kakaibang halimaw na tila isang krus sa pagitan ng isang dragon at isang buwaya. Nagtataglay sila ng mabangis na pisikal na lakas at hindi kapani-paniwalang ganid. Ang dragon-patterned golden saber ng 10th Prince ay isa ring heaven-level middle class na banal na sandata. Siyempre, hindi nagmula si Young Master Wei sa ilang hindi kilalang pamilya. Dalawang malalaking dark golden automatons ang nakatayo sa harap ni Young Master Wei na parang dalawang miniature na bundok, na kumukuha ng halos lahat ng pinsala para sa kanya. Ang tunggalian na ito na kinasasangkutan ng mga alagang hayop, automaton, at banal na sandata ay nagpasilaw at kinakabahan. Kahit na ang labanan sa pagitan ng ika-10 prinsipe at Young Master Wei ay hindi ang huling labanan, naniniwala ang mga manunood na ang mananalo sa labanang ito ay marahil ang huling tatayo. Ikaw ang pinakamalakas na kalaban na naharap ko, pero hindi maiiwasan ang pagkatalo mo. Ang ika-10 prinsipe ay umungal. Ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad sa paligid niya at ang kanyang gintong sable ay nagpapatawag ng mga draconic stream ng enerhiya. Umatras si Young Master Wei para magamit ng kanyang mga automaton ang kanilang mga katawan para sakupin ang karamihan sa mga pag-atake ng ika-10 prinsipe. Gayunpaman, ang kanyang mga automaton ay napinsala ng husto sa ngayon, at ang isa sa mga ito ay napawi pa ng pag-atake ng ika-10 prinsipe. Ang mga dragon ay umaalulong sa 9 na langit. Ang ika-10 prinsipe ay umungal, ang kanyang katawan ay sumasabog sa kapangyarihan habang hinahampas niya ang kanyang sable. Isang mabangis na gininto ang dragon na may napakalaking laki ang umungal, na bumaril pasulong habang nakabalot sa isang mabangis na bagyo. Pinili ng mga alaga ng ika-10 prinsipe na sabay na umatake. Binasag ni Young Master Wei ang isang jade talisman, na lumikha ng hadlang ng asol na kaliskis sa paligid niya, ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang opens iba ng ika-10 prinsipe. Nabasag ang harang, at naalis siya sa entablado. Sa ganitong paraan, natapos ang nakakasilaw na sagupaan ng pinakamalakas. 2 platform na lang ang natitira. Ang plataporma ng ika-10 prinsipe ay mas malaki kaysa kay Zhao Feng, dahil 3 laban ang kanyang nalabanan. Hindi ko talaga akalain na ikaw pala ang huling kalaban ko. Ang ika-10 prinsipe ay may pagmamalaki at medyo nanunuya sa kanyang mukha. Kahit na ang pagpasa ni Zhao Feng sa unang 2 pagsubok ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya, ang ika-10 prinsipe ay nagtitiwala na kaya niyang durugan si Zhao Feng sa isang tunggalian. Boom!
Lumipat sa gitna ang dalawang platform at sa wakas ay nagsama. Ito ay nagpapahiwatig na ang huling laban ay nagsimula na. Hinawakan ng ikasampung prinsipe ang kanyang ginintoang saber at sumugod, lumitaw sa harap ni Zhao Feng at nagpakawala ng isang alon ng ginintoang draconic na enerhiya. Boom! Bang! Ang ginintoang alon ng liwanag ay tumama sa asol na harang at naging sanhi ito ng panginginig. Parang nasa bingit na ng pagkabasag. Samantala, ang dalawang automaton ni Zhao Feng ay pinigilan ng mga alagang hayop ng ikasampung prinsipe. Sa kasalukuyan, si Zhao Feng ay parang isang lumpo na walang magawa. Kapag nasira ang array, matatalo si Zhao Feng. Maraming mga eksperto sa labas ng mundo ang hindi napigilan ang emosyonal na buntong hininga. Matagal na nilang hinulaan ang resultang ito. Maraming mga trick si Zhao Feng, at kahit na maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga ito laban sa mga eksperto sa Divine Transformation sa unang antas, wala silang silbi laban sa ikasampung prinsipe. Sa loob ng hanay, si Zhao Feng ay hindi gumagalaw tulad ng isang sinaunang bato. Tulad ng inaasahan sa ikasampung prinsipe. Mukhang kailangan kong mag-ala-out. Biglang ngumiti si Zhao Feng. Swish! Ikinumpas niya ang kanyang kamay. 4 na red array na banner ang lumitaw, lumapag sa loob ng asol na barrier at lumikha ng isa pang array. Nagpatawag din si Zhao Feng ng 2 pang automaton, parehong nasa tuktok na Divine Transformation Realm. Bukod dito, 10 ilang mga bowl ang metal ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Feng. Ano? At talagang marami kang. Duwag kang pagong. Ang ikasampung prinsipe ay natigilan, at pagkatapos ay malakas siyang nagmura. Akala niya ay ipinakita ni Zhao Feng ang kanyang kamay, ngunit talagang nagpipigil ang kanyang kalaban. Ang ikasampung prinsipe ay walang magawa tungkol dito, at siya ay lubusang nagalit. Patayin. Inatake muna ng ikasampung prinsipe ang isa sa mga pinakamataas na automat ng Divine Transformation. Ang automat na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang mga alagang hayop. Kung hindi siya nakialam, malamang napapatayin ang kanyang mga alaga. Sabi mo duwag akong pagong. Ngumiti ng masama si Zhao Feng. Swish. Isang bowl ang metal ang bumaril mula sa kanyang kamay. Mga sumpa. Ang ikasampung prinsipe ay nagmamadaling umiwas. Explode. Tumawag si Zhao Feng, at ang bowl ang metal na papalapit sa ikasampung prinsipe ay sumabog sa isang alon ng apoy. Isang walang kabuluhang trick. Malamig na sabi ng ikasampung prinsipe. Boom. Bang. Ang gintong liwanag ay bumaril sa bola ng apoy, na naging sanhi ng pagkawasak nito. Ang mga bowl ang metal ay maaaring makasugat sa isang paunang antas ng Divine Transformation na eksperto. Magkakaroon sila ng kaunting epekto sa mga eksperto sa Divine Transformation sa gitnang antas, partikular sa mga tulad ng ikasampung prinsipe na may defensive armor. Ngumiti si Zhao Feng at inihagis ang 3 metal na bola. Boom! Bang! Ang ikasampung prinsipe, na nagngangalit sa lakas, ay katatapos lamang na humiwalay sa unang alon ng apoy gamit ang kanyang saber. Bago pa man siya makapagsalita muli, 3 bowl ang metal ang lumilipad sa kanya. Boom! Bang! Ang mga pagsabog ay umalangaw-ngaw ng walang katapusan, na nagpapadala ng mga alon ng apoy na lumiligid sa platform. Ang mga pagsabog ng 3 metal na bola ay nag-overlap sa isang tiyak na lawak. Ikaw. May katapusan na ba ang mga kalokohan mo? Ang ikasampung prinsipe ay nakaramdam ng pagkahilo. Ang lalaking ito ay nagtatago sa loob ng kanyang hanay at ginagamit ang mga bowl ang iyon para atakihin siya, ngunit wala siyang magagawa. Bagamat hindi siya natatakot sa mga metal na bola, hindi niya kayang tanggapin ang walang katapusang pag-atake ni Zhao Feng magpakailanman. Hindi pa. Seryosong sagot ni Zhao Feng. Masyado siyang tamad na labanan ang kanyang sarili, kaya naman gumawa siya ng napakaraming kagamitan bago ang paligsahan. Swish! 3 pang metal na bola ang lumipad sa ikasampung prinsipe. Sa pagkakataong ito, pinili ng ikasampung prinsipe na umiwas. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nag-iwan sa kanya ng dilat ang mga mata at malapad ang panga. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, agad na inihagis ang halos 20 bowl ang metal na tumatak sa bawat daanan ng pagtakas. Boom! Ang lahat ng mga bola ay sumabog, ganap na natatakpan ang platform sa apoy. Nang mawala na ang apoy, nahayag ang ikasampung prinsipe.
Ang kanyang mga damit ay gatay-gatay, na nagpapakita ng flexible suit ng armor na kanyang isinusuot sa ilalim. Naitim ang kanyang gwapong mukha na tila pulubi, at gulo-gulo ang buhok na tila pugad ng manok. Ang ika-10 prinsipe ay tila hindi isang prinsipe. Kahit ang mga bodyguard niya ay hindi siya makikilala. Zhao Feng. Galit na umungal ang ika-10 prinsipe habang marahas niyang tinitigan si Zhao Feng, na gustong pira-piraso siya. Gusto mo pa? Huwag maging magalang. Marami pa ako dito. Ibibigay ko silang lahat sa iyo. Si Zhao Feng ay bukas palad na nagwagayway ng kamay, nagpadala ng 10 pang mga bowl ang metal na lumilipad palabas. Ang galit na mukha ng ika-10 prinsipe ay agad na namutla. Talagang natatakot siya sa hakbang na ito. Boom! Bang! Crash! Ang mga pagsabog ay umalangaw-ngaw sa buong entablado, at ang ika-10 prinsipe ay napilitang tumakbo purut par ito na parang aso, naganap na wala sa kilos ng isang hari. Mga sumpa! Pinilit mo akong gawin ito. Naging mabisyo ang mukha ng ika-10 prinsipe. Hindi niya alam kung ilang bowl ang metal ang natitira ni Zhao Feng, at hindi niya masira ang dalawahang hanay sa oras na magagamit niya. Magagamit lang niya ang huling trump card niya. Kumpiyansa siya na kayang agawin ng trump card na ito ang tagumpay mula sa mga panganang pagkatalo. Kling. Basag. Isang dragon talisman ang lumitaw sa kamay ng ika-10 prinsipe, at nabasag niya ito. Sa sandaling nabasag ang anteng-anteng, lumitaw ang isang napakalaking ethereal na dragon, pinipigilan ng enerhiya nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Mamatay ka, Zhao Feng. Ang ika-10 prinsipe ay umungal. Ang Jade Dragon Talisman ay isang regalo mula sa kanyang maharlikang ama na nilalayong protektahan ang kanyang buhay. Isa itong pag-atake ng kaluluwa na maaaring agad na pumatay kahit isang middle level na eksperto sa Imperishable Realm. Boom! Ang gintong dragon ay tumusok sa dalawang hanay at sumugod sa katawan ni Zhao Feng. Ang ika-10 prinsipe ay tumingin at ngumiti. Ngumiti din si Zhao Feng. Sa mundo ng kaluluwa, ang gintong dragon ay naglabas ng walang hangganang lakas sa pagtatangkang sirain ang kaluluwa ni Zhao Feng, ngunit sa sandaling ito, ang tila mahinang kaluluwa ni Zhao Feng ay sumabog, na naging isang napakalawak na panaginip na mata. Sa sandaling tumitig ang mata na ito sa gintong dragon, nawala ang nangingibabaw nitong enerhiya, at bumagsak ito sa lupa at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ang mapangarapan na mata ay kumislap, na nagpakawala ng isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na presyon. Boom! Bang! Wala pang kalahating segundo, nadurog ang gintong dragon. Bakit walang reaksyon? Dapat patay na siya. Tinitigan ng ika-10 prinsipe si Zhao Feng. Biglang tumingin si Zhao Feng sa ika-10 prinsipe at binigyan siya ng nakakatakot na ngiti. Whoosh! Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumipad palabas ang 10 ilang bowl ang metal. Paano naging ganito? Gulong-gulo ang isipan ng ika-10 prinsipe, ngunit wala siyang oras para mag-isip, tumakas lamang. Saan ka pupunta? Ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang paglabas ng mga metal na bola. Zhao Feng, ikaw at ako ay magiging magkaaway magpakailanman. Duwag kang pagong. Zhao Feng, kung mayroon kang lakas ng loob, lumabas ka at kalabanan mo ako. Unti-unti, ang ika-10 prinsipe ay wala ng lakas para sumigaw. Boom! Bang! Dahil sa pagod at natatakpan ng mga sugat, ang ika-10 prinsipe ay pinasabog sa entablado. Nabaluktot ang kanyang mukha sa paghihirap at kahihiyan. Mabuti sana kung natalo siya sa tamang laban, ngunit talagang hindi siya papayag na matalo sa ganoong paraan. Sa labas ng mundo, ang mga tao ay naging manhid na. Mula sa simula hanggang sa pagtatapos, hindi man lang kumikibo si Zhao Feng, ngunit ang ika-10 prinsipe ay napilitang umiwas dito at doon hanggang sa hindi na siya makaiwas pa at sabog na siya palabas ng entablado. Maraming tao ang nadama na ang ika-10 prinsipe ay sobrang nakakaawa, na siya ay ginawa ng malaking kawalan ng katarungan. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang patriarch ng Luklan ay tumayo at inihayag. Ang numero 1 sa pagkakataong ito ay si Zhao Feng. Pagkasabi nito ay huminto siya. Tila, hindi niya naisip ang resultang ito. Masyado lang hindi inaasahan. Napakaraming mga henyo ang dumating, ngunit ang isang paunang antas ng Star Origin Realm ay natalo silang lahat. Swish!
Dalawang puting haligi ng liwanag ang lumitaw sa plaza, at dalawang figure ang dahan-daang lumitaw sa kanila. Ang isa sa kanila ay naka-cross-legged pa rin sa lupa habang ang isa ay ganap na pinaso na itim, ang kanyang katawan ay wala sa pagmamataas at kabayanihan na iyon, na walang anumang draconic na kapangyarihan. Ang iba pang mga kabataan ay hindi napigilan na tumalikod kay Zhao Feng habang si Hua Tianfeng ay natakot sa kanyang talino. Kahit na ang ika-10 prinsipe ay nabugbog ng husto, kaya mabibilang lamang ni Hua Tianfeng ang kanyang nakaraang pagtrato bilang mapalad. Tumayo si Zhao Feng at ngumiti habang umaakyat. Ang nakaitim na nakasuot na elder sa tabi ng patriarch ng Luklan ay malamig na sumimangot. Siya ay miyembro ng maharlikang sambahayan at dumating kasama ang ika-10 prinsipe. Ang pag-uugali ni Zhao Feng ay nasira ang imahe ng maharlikang sambahayan, na naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Sa sandaling ito, tinitigan ni Zhao Feng ang matanda. Agad na nanginig ang kaluluwa ng matanda. Pakiramdam niya ay may isang supreme expert na nakatingin sa kanya, tinitingnan ang lahat ng kanyang mga lihim. Matapos takutin ang elder, tumingin si Zhao Feng kina Lu Feier at Lu Kainer. Nakatingin din silang dalawa kay Zhao Feng. Si Zhao Feng ang nanalo, kaya maaari siyang gumawa ng panukalang kasal na hindi maaaring tanggihan. Kakaiba, kahit na si Zhao Feng ay may mahinang antas ng paglilinang, naramdaman nila na siya ay lubos na pamilyar at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagmamahal. Parang nagkita na sila dati. Brat, sino sa mga anak ko ang balak mong pakasalan? Ngumiti ang patriarch ng Luklan. Si Zhao Feng ay nakatakda na ngayong maging kanyang manugang. Sa halip na mainas, talagang interesado siya kay Zhao Feng. Lu Feier at Lu Kainer kay Zhao Feng. Ni hindi nila namalayan na nabighani sila ng kabataang ito, sabik na malaman kung ano ang magiging sagot niya. Gusto ko silang dalawa. Ngumiti si Zhao Feng at awkward na sinabi. Natahimik ang mga tao, nanlalaki ang mga mata ng lahat. Ang mga patakaran ay nagsabi na isang tao lamang ang maaaring imungkahi. Ang mga henyong iyon ay lahat ay nagalit kay Zhao Feng. Paano siya naging gaaman at walang hiya? Nagulat din sina Lu Feier at Lu Kainer, at pareho silang namula. Payag ba kayong dalawa? Hindi pinansin ni Zhao Feng ang mga reaksyon ng karamihan at tinanong ang dalawang babae. Ang kanyang mga mata ay biglang nagsimulang dumaloy sa panaginip na liwanag na naaninag sa mga mata ng dalawang dalaga at pumasok sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga ordinaryong martial artist ay walang kakayahang maramdaman ito. Sa sandaling ito, ang paligid ay sumabog sa isang kaguluhan. Ang mga patakaran ay ang nanalo ay maaari lamang mag-propose sa isang tao, at ang target ay hindi maaaring tumanggi. Paano siya makakapag-propose sa dalawang tao ng sabay-sabay? Hihihi, kung isa lang ang ni-propose niya, hindi siya makakatanggi, pero dahil dalawa ang ni-propose niya, pwede silang tumanggi. Tama na yan. Paanong magkagusto ang dalawang diwata sa batang ito? Siguradong tatanggihan nila siya. Nagsimulang tumawa ang talunang mga henyo at hinintay na mapahiya si Zhao Feng. Makalipas ang mahabang panahon, tumahimik ang mga tao. Sa wakas ay nagsalita ang dalawang diwata bilang isa. Payag ako. Ang buong mundo ay naging napakatahimik na naririnig ng isa ang mga tunog ng humihinga ng karamihan. Tumayo sina Lu Feier at Lu Kainer at sumugod sa dibdib ni Zhao Feng. Pakiramdam ng mga tao ay parang tinamaan sila ng kidlat, at gusto nilang iuntog ang kanilang mga ulo sa pader. Maging ang patriarch ng Luklan, ang ama ng dalawang anak na ito, ay tila natakot. Ama, payag kami. Lumingon ang dalawang babae at sinabing. Sa ngayon, nabawi na nila ang mga alaala ng kanilang huling buhay. Dahil payag ang magkabilang panig, hindi mahalaga na tumutol ang lahat sa kanilang paligid. Sa sandaling ito, lumipad pasulong ang 4 na tagapaglingkod ni Zhao Feng, bawat isa sa kanila ay may dalang regalo sa kasal. Kaya lang, napagdesisyonan ang kasal. Hindi nagtagal ay ipinadala muli ang balita sa South Cloud City. Hindi akalain ng mga upper echelon na miyembro ng Zhao Clan na lumabas si Zhao Feng para magpakasal, at na ang kanyang mga kapareha ay ang dalawang prodigy ng Lu Clan. Ang South Cloud City ay pinalamutian ng mga matingkad na parol at streamer, isang maligaya na mood sa mga lansangan. Alam ng lahat na ngayon ang araw na ikakasal si Zhao Feng sa dalawang henyong anak na babae ng Lu Clan.
Sa loob ng bridal chamber, tiningnan ni Zhao Feng ang kanyang dalawang magagandang asawa at ngumiti. Sa huling buhay natin, hindi ko nagawang bigyan ng kasal kayong dalawa. Sa buhay na ito, kapag ikinasal na tayo, lilibot na tayo sa mundo. Si Zhao Feng ay aminadong medyo kinakabahan, ngunit siya ay napakasaya rin. Kinakabahan din sina Liu Qingxin at Zhao Yufei, at ang kanilang namumula na mga mukha ay naging dahilan upang mas mahal sila ni Zhao Feng. Pagkatapos inumin ang mga ceremonial cups ng wine at iangat ang mga belo, tumayo si Zhao Feng para halikan.